Gandang hapon po, Senator. Hapon po sa inyo, kasamang Sandro at kasamang Willie at sa ating mga listeners. Senator, magandang hapon. Napanood niyo po ba yung naging press ko ni Senador Bongo? Tsaka yung denial niya? Hindi po natin napanood pero napadala po sa akin yung mga highlights ng press con. Yan po, makikita po, ito, piniplayback natin yung bahagi. Isa nga doon sa mga sinabi niya kanina, inilihis yung issue at nakiusap pa siya doon sa mga witness, hindi lang sa mga Diskaya, hindi lang dito sa mag-asawang Diskaya, kundi sa lahat ng witness na magsabi kayo ng totoo. Tumbukin po natin talaga yung mastermind. Papunta na doon sa mastermind May ganon. Baka may dinaanan kaya hindi mo na natumbok mo. Ay, ano hong masasabi niyo doon, Senator? Siya nga po yung mastermind Sabi nga ni Ombudsman Remulla, siya yung nasa likod nito ni Yusek Bernardo at nitong mga Diskaya. Kaya yun ang kailangan na mapiga pa ng DOJ. Pero itong ipa-file ko na kaso sa kanya na plunder, ito lapat na lapat ito sa issue. Kasi ngayon lang na pumutok itong issue na to, pero nung panahon ni Duterte, talagang grabe, di hamak na mas malalaki ang mga ninakaw nung panahon na yon. Ito nga, itong ipa-file ko, 7 billion pesos na mga proyekto ang binigay, inaward ni Duterte at ni Bongo dun sa kumpanya ng tatay at kapatid ni Bongo. Hindi ba maliwanag yun? Yun po ang definition po ng plunder. At hindi naman po makukuha nung tatay niya at kapatid niya itong 7 bilyon na proyekto na to kung hindi dahil sa influensya nila ni Duterte. Yun po yun. So hindi na kayo bago na dati na pag dumating ngayon makasama sa ganitong klase ng mali ang pangalan ni Senator Bongo, Senator? Opo, dati lang kasi kontrolado nila yung social media at yung kumbaga yung buong lipunan nun parang na-hypnotize nila. Kaya kahit namamaos na ako, kakasigaw kung gaano kakurakot yung mga ito, hindi ko napapansin. Pero ngayon, na nakita mismo ng mga kababayan natin kung gaano kalala yung sitwasyon, ngayon bukas na sila dito sa ating mga aligasyon. At ito po sa akin dokumentado Hindi ako nagpe-privilege speech lang o nag-press release na tinuturo kung sino-sino. Ito po mga kontrata ito galing sa DPWH at COA. Kaya pagkasampa ko nito, dire-diretso po ito. Kasi kaya ako naman naitanong dahil noong mga panahong yon na mga binabanggit nyo rin na Senator Sani, parang naging concentrated kayo kay dating Pangulong Digong di ba? Hindi gaanong naka-highlight ang pangalan ni Senator Bongo, Senator Sani. Actually, dalawa sila doon. Kasama sila sa plunder case na yon. Kasi di ba, siya yung sidekick ni Digong Maniniwala ba kayo na makukuha nilang 7 billion na yon? Kung hindi dahil sa influensya nilang magkasama, di ba? Magkadugtong bitukan nila So kasama yan. Marami po tayong na halukay na iba't ibang anomalya nung panahon ni Duterte. Kaso, yun na nga, nabalot ng takot kasi, di ba, dahil sa mga patayan, so pati yung iba't ibang institusyon hindi nakakibo. Ngayon, ito na ngayon, lumalabas. So, hindi natin titigilan itong mga ito. Ilang usapin niyang nakapaloob dyan sa isasampan yung plunder, Senator?